Iniilaw na po ba kayo sa gabi at sa madaling araw? Medyo madaling na po ng konti, no? Konti lang naman. Pero ngayon mainit-init pa rin paghapon, syempre. Praise God. Hallelujah. Binabati ko po ang bawat isa ng isang mapagpalang araw. Pakibati naman po ang inyong mga katabi. Sabi, masaya ako nandito mga kapatid. Masaya ka talaga. Ayan, dito siya. Amen. Praise God. Amen. Alam ko po ang bawat isa ay masaya dahil nakita niyo na naman po ang inyong mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ayan. So, this will be our second to the last episode about the book of Joshua. So, meron na lang po tayong dalawang Sunday para pag-aralan po ang libro ng Joshua. Next Sunday ay pag-aaralan po natin ang last chapter po. Last two chapters po ng book of Joshua. But for now, we'll be studying Joshua chapter 22. Amen. So, binabati ko rin po ang mga kasama natin ngayon sa Facebook Live. Ayan, Sister Josefina of Levis Cameron is watching. Sister Pilar Escoto, Pastor Noel, Pastora Rona, Sister Gemma Villarreal Fernandez, Sister Dory Mucho from Saudi Arabia is also joining us watching our Facebook Live. And of course, sa lahat ng nanonood din sa ating YouTube channel, Amazing Grace Church Dagupan City. Yun po ang YouTube channel po natin. And at the same time, Facebook page po natin. Amen. So we hope that you will learn a lot from this message. Ayan. At isang chapter lang po ang ating pag-aaralan ngayon. Tanungin nyo ngayon katabi nyo, kapatid, nabasa mo na ba ang Joshua chapter 22? Tanungin nyo nga po siya. Amen. Pakitaas nga po yung kamay ng mga nabasa na, yung Joshua chapter 22. Praise God. Pakitaas naman po yung mga hindi pa po nila nabasa. At may amen. Thank you for being so honest. I could see that at least 80% of you ay hindi pa po ito nabubuklat or nababasa. Amen. Kaya ako po yung tinatanong, bakit kanyo? Kasi itong message na ito, matagal ko na po siyang nagawa. I think, nung time na nandito kasi na Pastor Noel. So, last week, nung nire-review ko po itong message na ito, nakikinig na ako ulit ng mga preaching about Joshua chapter 22. Pero may nagawa na po akong outline. Kaso habang pinapakinggan ko po yung mga preacher, hindi po ako makarelate sa sinasabi nila. Bakit kanyo? Kasi nakalimutan ko na kung tungkol saan ang Joshua chapter 22. Nakikinig ako ulit ng mga preaching na napanood ko na before pero nung last weekend, hindi ko masyadong mag-gets yung sinasabi nila. Kasi nga hindi ko pa po ulit binalikan or na-review yung chapter 22. Kaya tinatanong ko kayo kung nabasa nyo na, kasi baka po na gano'n din yung ma-encounter ninyo na baka daldal po ako ng daldal dito, pero hindi nyo pala ko naiintindihan. Kasi wala kayong idea patungkol sa kwentong ito. Amen? Kasi although iisa-isahin natin yung verse mamaya, I believe, ibang-iba pa rin kapag kayo mismo nabasa niyo yung buong chapter at mayroon na kayong overview or parang idea about the kwento. And for sure, maganda kapag nabasa niyo na. Kasi pagdating niyo dito, may mga tanong kayo sa isip niyo na bakit sinabi yung sa ganitong verse? Ano kaya ang ibig sabihin mo? And praise God, kasi baka pagbalik niyo dito, ngayon araw, for example, masasagot na yung tanong niyo. Kasi ipapaliwanag na nga po itong Joshua chapter 22. So again, I hope that next week, kapag tatanungin ko kayo, kung nabasa niyo na ang Joshua chapter 23 and 24, I hope pumunta na po kayo. Pumunta po kayo dito na nabasa niyo po yun. Amen po? Kasi mamamatay na po si Joshua. Mamamatay na po si Joshua at matatapos na po itong book of Joshua. So I hope at least next Sunday ay may idea po tayo kung paano po siya namatay, paano po siya nilibing, ano po yung mga pahuling salita niya, o yung mga last na sinabi niya bago siya mamatay at nilibing. But praise God, dahil ngayon ay meron pong
magaganap sa Book of Joshua na sigurado po ako lahat po tayo ay makakapulot ng maraming aral sa kwentong ito. So tayo lahat na po ay tumayo. Let's all stand at basahin po natin ang ating title muna. Let's read the title of the story. Sabay-sabay po tayo. Transjordan tribe returned home and built an altar. Let's read the scripture, Joshua chapter 22, verse 4. At ngayon, naibigay na ni Yahweh na inyong Diyos sa inyong mga kapatid ang kapayapaang ipinangako niya. Kaya umuwi na kayo sa inyong mga tahanan sa kabila ng Jordan, sa lupain ibinigay sa inyo ni Moses na lingkod ni Yahweh. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, muli kami po ay humihingi ng iyong presensya sa araw po na ito sa pamamagitan ng iyong banal na spirito na narito sa amin ngayon, na magpaliwanag at ibigay po ang mga katuruan at wisdom sa kwentong ito. Lord, humihingi po kami muli ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at ng pumanhin sa mga ginagawa po ng naming mga bagay na hindi mo po ikinalulungkot. Nawa Panginoon ay sa kwentong ito marami po kaming ma-realize at marami po kaming makita na gusto mong ituro at ipakita sa amin ngayon. So Lord, open our spiritual eyes, our spiritual ears, our spiritual hearts as we listen to your word. Ikaw na po ang magpaliwanag nito at magsalita sa amin lahat. Itago lang po ako sa iyong lipunan. Ito po ang aming panalangin sa matalis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So pwede na po tayo maupo. Okay, babasahin ko po ulit yung title. Transjordan tribe returned home and built an altar. Okay, from the title itself, sino yung sinasabi po dito Transjordan tribe? May idea po ba kayo kung sino yung sinasabing Transjordan tribe? Meron po. Ang mga Transjordan tribe po ay yung mga tribe ng mga Israelita na hindi tumawid sa Ilog Jordan at tumira sa Promised Land or Canaan. Amen. So, may idea na tayo kung sino yung Transjordan tribe. Ano po yung mga tribe na yun na 2.5 na hindi tumawid sa Ilog Jordan? Reuben, Gad, at kalahati ng Manase. So, in other words, malinaw na po ba sa atin na pag sinabing Transjordan tribe, ito po yung mga tribe na nag-settle outside the Promised Land. Amen. So, sa kwentong ito, ang sabi, yung Transjordan tribe na yon, bumalik na sila sa kabilang dako ng Ilog Jordan at nagtayo sila ng altar. Amen? So, bumalik sila doon sa pinanggalingan nilang lugar at sila po ay nagtayo ng altar. So, yun po ang mangyayari sa kwentong ito. Basahin ko po ulit yung ating scripture reading. At ngayon, naibigay na ni Yahweh na inyong Diyos sa inyong mga kapatid ang kapayapaang ipinangako niya. Sino po ang nagsasalita dito? Si Joshua. Amen. Si Joshua po ang nagsasabi na, kaya umuwi na kayo sa inyong mga tahanan sa kabila ng Jordan sa lupain ibinigay sa inyo ni Moses na lingkod ni Yahweh. Okay. So this will make the presumption na somehow ay na sakop na ng mga Israelita ang majority or ang maraming parte ng Canaan. Kaya pwede na silang bumalik sa kanilang lupa, which is outside the Promised Land, para mag-settle doon. Question. Naalala nyo pa yung pangako na ibinilin sa kanila ni Joshua na tutulungan nila yung mga iba pang tribo na nasa Canaan na makikipag laban or sasakop sa Promised Land bago sila totally magsesettle doon sa lupa na ibinigay sa kanila. Nalala niyo po yun na, di ba yung tribe ni Reuben, Gad at kalahati ng Manase,
Gusto nila doon na sila, ayaw na nilang tumawid. Amen. Question, pumayag ba si Joshua na mag-settle na lang sila doon? Yes or no? Yes. So, naalala niyo po kung ano po yung kasunduan nila na okay, ibibigay sa inyo itong lupa na ito for as long as subalit or pero dapat sasama muna o tutulong muna kayo na sakupin yung promised land, tapos kapag nasakop na, pwede na kayong bumalik dito. Amen. So, ganun po ang mangyayari. In a way, parang patapos na po yung pagsakop ng promised land or ng Kanaan, kaya pwede na po silang bumalik. Amen. So, ito po yung mga naging topic natin sa Book of Joshua. At ang kwentong ito ay ang ating pang 16. Okay, pang 16 na Sunday or episode na pinag-aaralan po natin ang Book of Joshua. So, next Sunday, pang 17 na po yun na Sunday at pang 17 na message or episode. So, we all have 17 Sundays or episodes for the Book of Joshua. So, pakilabas na po inyong mga Bible and isulat niyo po sa inyong mga notebook or notes kung ano po yung matututunan niyo sa kwentong ito at hanapin po natin si Jesus sa story po na ito. Amen po? Amen. So, ready na po ba kayong makinig? Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, handa ka na bang hindi matulog? Handa ka nang matulog? Handa na siyang matulog, baka nagdala kayo ng ulan. Tapos po, sakto-sakto naka-aircon po tayo, sarap matulog pag hapon. Okay, so let's start with verse 1. Sabi po sa verse 1, pagkatapos, tinipon ni Joshua ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng Manase. Question, ano ulit yung tawag sa kanila sa title? Trans-Jordan Tribe. Okay, sila po yung mga hindi tumira sa Promised Land. Sinabi ni Joshua, tinupad ninyo ang lahat ng tagubilin sa inyo ni Moses na lingkod ni Yahweh. At sinunod ninyo ang bawat utos ko. Hanggang sa panahong ito ay hindi ninyo pinabayaan ang mga kapatid ninyong Israelita. Tinupad ninyong mabuti ang lahat ng ipinag-utos ni Yahweh na inyong Diyos. So question, tanong, naging tapat ba o sinunod ba ng mga Trans-Jordan Tribe yung pangako nila na maglilingkod sila kay Yahweh hanggang amen. So, ang lesson po natin dito, kailangan kung meron po tayong ipinangako sa Diyos or ipinramis na gagawin natin para sa Kanya, ay mag-remain faithful po tayo or committed po na up until the end ay tutuparin or gagawin po natin iyon. Amen. Kasi muli, papasok na naman po dito ang salitang obedience. Amen? Na truly or tunay po na ang Diyos, ginagantimpalaan niya ang bawat pagsunod or obedience natin sa Kanya. Amen. Verse 4, at ito po yung ating scripture reading. At ngayon, naibigay na ni Yahweh na inyong Diyos sa inyong mga kapatid ang kapayapaang ipinangako niya. Kaya umuwi na kayo sa inyong mga tahanan sa kabila ng Jordan. Sa lupain ibinigay sa inyo ni Moses na lingkod ni Yahweh. Praise God. Alam niyo yung feeling na finally natapos nila yung kontrata. Amen. Para for example, nangutang ka, tapos taon-taon binabayaran mo. Tapos finally, tapos na yung loan contract, malaya ka na kasi wala ka ng obligasyong magbayad doon sa inuutang mo. Amen! Hindi ko po alam kung paano po kayo makakarelate sa parte na yon na napakasarap ng feeling na finally ay yung promise po natin ay na-fulfill na po natin. Verse 5, huwag lamang ninyong kakalimutang sundin ang mga tagubilin at kautosang ibinigay ni Moses sa inyo, especially yung utos na ibigin ninyo si Yahweh na inyong Diyos. Amen. Nakita niyo po dito sa part ng verse na ito na hindi kesyo tapos na yung kasunduan nila ay kalilimutan na nila ang Diyos.
Amen? So, kung meron po tayong mga natatapos or nagagawang mga ministry or gawain para kay Lord, hindi po ibig sabihin na totally tapos na tayo mag-serve sa Kanya. Amen? Dahil sa totoo lang, hindi pa tayo tapos. Amen? Kaya sabihin mo sa kapatid mo, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Amen. Kaya, sabihin mo rin ulit sa Kanya, ibigin mo ang Diyos. Amen. Kaya, sabi nga po ni Moses, ibigin ninyo si Yahweh na inyong Diyos. Kasi mahirap po na, for example, may natapos ka pong ministry, tapos totally natapos na doon, hindi ka na nag-serve. Ang tendency kasi noon, tayo po ay parang nagbabackslide, di ba? Or parang nagdadry sa Diyos. Kaya ang gusto po ng Diyos, kung meron po tayo na-accomplish para sa Kanya, ay mas sigurado man mas ibibigay pa siyang mas malaking ministry para sa atin na i-accomplish natin para sa Kanya. Amen? Dahil yun po ang product or epekto ng pag-ibig natin sa Kanya. Amen? The more that we love God, the more that we can do greater things for Him. Amen? Parang naalala niyo yung mga nililigawan niyo noon or yung mga minamahal niyo noon. Di ba pag may natupad na kayo na pinangako niyo sa Kanya, hindi pa tapos doon yung pag-ibig mo sa Kanya o yung relasyon ninyo. Amen? Meron ka pang gagawin o ipapakita sa Kanya o nagagawin para may ipakita mo sa Kanya yung pag-ibig mo sa Kanya. Amen? Amen? Saan nakaka-relate po tayo lahat doon? Ano? Amen? Kaya kung nagagawa po natin yun sa ibang tao, sana mas lalo po natin nagagawa yun sa ating Panginoon. Amen? Sabi niya, ni Yahweh, sundin ninyo ang Kanyang kalooban at tuparin ang Kanyang mga utos. Maging tapat kayo sa Kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at kaluluwa. Binasbasan sila ni Joshua at umuwi na sila. Amen. May napakinggan po akong preaching na isang pastor na nagkwento siya ng realization niya about this story sa part na to. Sabi niya, nakarelate daw sa kwentong ito paano. Kasi dumating yung punto na lumaki na yung mga anak niya at kailangan na nilang lumayo para mag-aral sa ibang lugar. Amen? So, ang takot ng pastor na yun, yung tatay, ay parang hindi ko kayang pakawalan or mahiwalay sa akin yung mga anak ko. Kasi ang posibilidad ay baka ma-influensyahan sila ng mga makakasalumuhan nila pag malayo na sila sa akin. Amen? So somehow, ganun po yung struggle ng mga Israelites, particularly ni Joshua sa puntong ito na hihiwalay na o lalayo na sa kanila ang mga Trans-Jordan tribe. Amen? Kasi syempre, pag malayo na sila sa atin, hindi na natin sila namomonitor, hindi na natin nakikita yung ginagawa nila. Amen? And mind you, mga kapatid, hindi po ganun kadaling tawirin ang Jordan River. Diba? Kasi kung madali lang yun, sana hindi na po bumukas yung tubig o yung daan para makatawid sila. Amen? Hindi po, lalo na noong wala naman pong bangka or mga yung mabibilis na transportasyon na sasakyan para makapunta sa iba't ibang lugar. So, mahihiwalay na po ang mga Israelitang ito sa kanila. So, ang bilin ni Joshua sa kanila, na hindi kesyo kumiwalay na kayo sa amin, ay kakalimutan nila ang Diyos. Kailangan ibigin ninyo pa rin si Yahweh na inyong Diyos. Amen? So, in other words, may punto sa buhay natin na sometimes kailangan na rin talaga natin silang palayain. Amen? Kasi may napakinggan din akong isang Christian na lalaki na tatay, pero hindi siya pastor. Ang sabi niya, syempre, meron din po yung nangyari na kailangan mo kumiwalay ng mga anak niya. Ang na-realize niya, kung sakali man na humiwalay sa kanya yung mga anak niya at may mga mangyari sa kanilang mga experiences na hindi magaganda, ang sabi niya, alam ko na papayagan ng Diyos na mangyari yun kasi meron siyang gustong ituro sa kanila.
Amen? In other words, he trusts the Lord all the more. Even na, sometimes kasi wala na tayong magagawa kung napalayo na sa atin yung tao. Pero, kung sakali man na sila po ay madapa, o sila po ay mapariwara, naroon pa rin ang Diyos na gagawin niya yung bagay na yun para sa ikabubuti nila. Amen? Na iaalaw niyang mangyari yung something na negative na yun dahil alam niya na para sa ikabubuti yun ng tao. Nakuha niyo po yung punto. Ang point ko po dito, sometimes in life, bad things need to happen for good things to come. Ulitin ko po bad things need to happen for good things to come. Ang punto ko po, sometimes sa buhay natin, may mga nangyayari sa buhay natin na hindi maganda, pero kailangan mangyari yung hindi magandang yun para yung magandang epekto nito ay mangyayari in the future. Amen. Nakukuha niyo yung punto? I will give you an example. For example, yung pagpako natin kay Jesus sa krus. Maganda ba yun or pangit? Yung pinako natin siya sa krus na tinusok-tusok siya, dumugo-dugo yung katawan niya dahil pinako nga siya sa krus at pinalo-palo siya, pinahirapan siya. Maganda ba yun or hindi? Hindi po, di ba? Pero ang tanong, pinayagan ba ng Diyos ni Yahweh na mangyari yun sa anak niyang si Jesus? Yes or no? Yes! Inalam niya na mangyari yung hindi magandang bagay na yun kasi alam niya na dahil sa pangyayari iyon ay maliligtas ang sanlibutan sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Nakikita niyo po yung picture. Kaya alam niyo po kung may mga bagay na nangyari sa inyo na hindi maganda, pero still nangyari yun, naniniwala po ako na inalaw yun ng Diyos kasi may nakikita siyang mas maganda na mangyayari out of it. Amen? Yun yung ibig kong sabihin na sometimes bad things need to happen for good things to come. Amen? Kaya alam nyo kapag sometimes may mga hindi magagandang nangyayari sa akin at alam ko nakita yun ni Lord or inalaw na yun, mas na-excite ako doon sa magiging positive or good effect nun. Kaya inalaw ni Lord na masaktan ako ng gano'n. Nakuha niyo po yung point. Kaya nga sometimes, lagi ko sinasabi sa inyo, let's enjoy the season where we are at. So kapag sa season na ito, malungkot kayo, nagdadalamhati kayo, i-enjoy nyo yan. Kasi, sabi nga, there may be pain in the night, but joy comes in the morning. Amen? Hindi po matatapos yung season na yun na malungkot kayo. Later on, marirealize nyo na, kaya pala nangyari yun. Kasi kailangan mangyari yun para mangyari kung magandang bagay na ito. Amen? So, question, tanongin mo nga yung katabi mo, ano na yung hindi magandang nangyari sa'yo na na-realize mo, may maganda palang idudulot yun. Amen? Meron po ba? Sana na-realize nyo po yun doon na sometimes kailangan talaga may mga hindi maganda o masakit na mangyari kasi meron pala itong mangyayari in the future, amen, na sometimes matatawa ka na lang na tinatawanan mo yung mapangit na nangyari noon na kaya pala nangyari yun kasi meron pala mas magandang gagawin si Lord sa akin. Amen! Kaya verse 6, binasbasan sila ni Joshua at umuwi na sila. So dito makikita natin yung pag-surrender na ni Joshua sa kanila sa Diyos. Kaya isinuko niya na sila, binless niya na sila kasi bakit kanyo wala na siyang magagawa. Kailangan niya nang isuko sa Diyos ang mga Transjordan na ito dahil kahit anong gawin niya, hindi siya makakadepende sa kakayahan niya. Pero kung magtitiwala siya sa Diyos, namatay tuloy siya. Kung magtitiwala siya sa Diyos, alam niya na kailanman ay magiging tapat ang Diyos sa mga taong ito na ipagkakatiwala na natin o isusuko na natin sa ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Okay, so let's proceed with verse 7, I think. We're on verse 7 na po. So, question. Nakakasunod pa po ba kayo? Amen. Naiintindihan niyo naman po yung kwento. Kahit first time po itong nabasa.
I hope na nakakasunod po tayo sa usad ng kwento. Kasi nga po, di ba, yun na, lilipat na sila, tatawid na sila. Pero ang next na mangyayari kasi sa kwentong ito, magtatayo sila ng altar. Question. Yung pagtayo po nila ng altar sa, sabi natin sa Transjordan, yung outside portion ng Kanaan. Ang Diyos po ba ang nagsabi nun na gumawa sila? Sino po nagsabing yes? Sino po nagsabing no? Okay. Ayan. Sabi ko sa inyo, basahin nyo. Kapag nabasa nyo, alam niyo yung sagot at very confident kayo kagaya ni Auntie na sabi niya, hindi. Okay? Yung pag-build nila ng altar ay hindi po instruction or galing sa Diyos. Sila lang po mismo ang nag-design na gumawa noon ng walang instruction or any utos mula sa Diyos. Okay, so mamaya malalaman naman natin bakit kasi kailangan pa nilang gumawa ng altar. Amen. Tignan po nyo Verse 7. Okay, papakita ko lang po yung mapa. Ito po yung Jordan River. Yan po ang Kanaan or Promised Land. Ito po yung Transjordan. Ang lupa ni Manase, kalahati ng Manase, ng Gad at ng Ruben. Sila po yung hindi tumawid sa Jordan River, kaya kailangan po nilang sumepare sa 9.5 tribes ng mga Israelites. Malino po? Ayan. Verse 7. Ang kalahati ng lipi ni Manase, yung 1/2 ng Manase, ay binigyan ni Moses ng lupain sa Bashan. Ang kalahati naman ay binigyan ni Joshua ng lupa sa kanluran ng Jordan, katabi ng iba pang lipi ng Israel. Kaya, yung kalahati ng Manase nandito po sa Transjordan at nasa Kanaan yung kalahati ng Manase. Nang sila pauwi na, inasbasan sila ni Joshua at sinabi sa kanila, mayayaman kayong babalik sa inyo. Sana all mayayaman na babalik. Okay, mayayaman kayong babalik sa inyo. Grabe yung blessing. Ito po yung pag nag-declare po tayo ng provision. I-declare nyo po yun sa pangalan ng Jesus. Kasi hindi naman magagaling sa atin yung provision na pagpapalain sila. Kay Lord yun. Kaya ikaw nakapag binibless ka. For example, pag-birthday dito. Tapos pinag-pray ng church na the Lord will bless you. I-claim mo yun. Amen. Kasi may power po yung mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kapag may nag-pray sa atin na gagayin tayo in Jesus' name, i-claim po natin yon. Amen. Bakit kanyo? Kasi kung ikaw mismo hindi ka maniniwala na mangyayari yun, hindi po yun talaga mangyayari. Amen. Ang declaration po ng ibang tao sa atin sa pamamagitan ni Jesus o sa pangalan ni Jesus ay marireceive natin kung tayo mismo maniniwala na ang Diyos ang nagpapala sa atin o nagbibigay nun at hindi yung taong nagpapatong ng kamay niya sa atin. Amen! Amen. Because again, all this will happen by faith. Amen? Or sa pamamagitan ng ating paniniwala. Kaya ang blessing or declaration sa kanila ni Joshua is that mayayaman kayong babalik sa inyo. Amen. In Jesus' name, mayayaman kayong babalik sa mga bakay nyo mamaya. Amen. Hindi lang mayaman sa pera, hindi mayaman sa pag-ibig, sa presensya ng Diyos, mayaman dahil wala kayong sakit. Amen. Yan po yung lagi natin dinideclare pagkatapos po ng service. So pag kiniklaim po yung blessing na yun, i-receive niyo po yun. Amen. Pag kiniklaim na you will be prosperous in life, na magiging successful kayo sa mga career ninyo, magiging maganda yung mga trabaho nyo, pag-aaral nyo, receive nyo yun. Amen. Amen. Sabi pa ni Joshua, declaration niya sa kanila, maraming baka, maraming ginto, maraming pilak, maraming kanso, maraming bakal at mga damit ang makaka sa inyo. Grabe no? Ano ang maraming baka? Sino po dito ang may baka? Sino po dito ay may ginto? Yung kuya ko po, mahilig po siya ng mag-save ng ginto. Ayan. Tapos sabi niya, bahagian ninyo ng mga nasamsam ninyo sa mga kaaway ang inyong mga kapatid. In other words, kailangan i-share po ito. Amen. Hindi lang para sa atin yung mga nare-receive natin kay Lord, but it is also
to bless others. Amen. Verse 9, umuwi na nga ang mga mandirigma na lipi ni Ruben. So, itong mga binibless po, ito lang po yung mga nakipaggera. Hindi po kasama yung mga babae dito dahil yung mga babae, yung mga bata, yung mga asawa ng mga sundalong ito, naiwan po. Amen! So, umuwi na nga ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manasseh. Iniwan nila sa Kanaan ang ibang mga Israelita at bumalik sila sa Gilead. Sa lupaing naging bahagi nila ayon sa iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moses. Ayan. So ito na po yung kanilang ipapatayo na tinatawag pong altar of witness. Gagawa po sila ng sarili nilang altar. Yun. Verse 10. Pagdating nila ng Jordan na nasa panig ng Kanaan, nagtayo sila ng isang mataas at malaking altar sa tabi ng ilog. Question, sinabihan po ba sila ni Yahweh o ng Diyos na gawin po ito? Hindi po. Wala pong part sa verse or sa story na this was instructed or nilimutos ng Diyos sa kanila, hindi po. Nalaman ito ng ibang mga Israelita at ganito ang kumalat na usap-usapan. Alam ninyo, very disposal, no? very maritas yung pagkakalat. Alam ninyo, nagtayo ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at ng kalahati ng lipi ni Manasseh ng isang altar sa hangganan ng Kanaan bago tumawid ng Jordan. So sinumbong nila itong mga Trans-Jordan tribe. Pagkarinig nito, ay nagtipon-tipon sila sa Shiloh at humandang digmain ang nasabing mga lipi. Dati no, nalaman lang nila na nagtayo ng altar yung Trans-Jordan dahil sa action na ito ng mga Trans-Jordan. Didigmain na sila or kakalabanin na sila ng mga kalaki nila. Nakita niyo po yung initial reaction ng 9.5 tribe just upon knowing na nagtayo sila ng altar. Again, ang immediate action nila, sila ay nagalit. Amen? Kasi ang punto dito, kapag may nalalaman tayo na ginawa ng ibang tao, tayo po ba yung tipo ng tao na napapakalma po muna natin yung sarili natin bago tayo mag-react? Or nagre-react tayo agad o gumagawa tayo ng mga maling assumption. Amen? Kasi to tell you honestly, mali po ang assumption nila na ito ay para sa Diyos-Diyosan. Kasi malalaman nyo po sa kwento mamaya na gagawin nila ito para kay Yahweh. Amen? As a remembrance kay Yahweh. At para yung tribe nila, kahit nahiwalay sila sa mga nasa Kanaan, hindi nila makakalimutan si Yahweh. Lalo na yung generation nila. Yung mga bagong generation na hindi tumawid sa promised land. Yun talaga yung magandang intention nila. Amen. Pero ang question, alam ba nung 9.5 tribe, yung magandang principal or intention na yun nung Trans-Jordan? Yes or no? Hindi po. So ang punto po dito, gumawa agad sila ng assumption na hindi maganda, kahit maganda naman pala yung intensyon nung aawain nila. Question, sino na po dito ang naka-experience na nagkaroon siya ng maling akala sa ibang tao at hinusgahan niya ito? Pakitaas po yung kamay. Lahat po tayo magtaas. Makapag-guilty po ako dyan na pinag-iisipan ko na agad ng mali yung tao, pero hindi pa rin yung iniisip niya. Ganun po kasi yung kwentong ito yung they made a negative thoughts or assumption na ganito yung gagawin ng tao, pero hindi mo alam yung totoong kwento. Amen? Kaya ang napakinggan ko po, sabi po nila, assumption is the lowest or the weakest way of communication. Amen? Yung pag-assume ang isa sa pinakapangit na paraan ng pakikipag-communicate or pakikipag-usap para malaman yung kalooban ng ibang tao. Sometimes, ang point po dito, kung hindi po tayo sigurado, huwag po tayong mag-make ng assumption.
Lalo na po kung ang assumption po na ito ay hindi maganda o laban sa kanila. Amen? Kaya nga po, lagi natin sinasabi, let's give them the benefit of doubt or the benefit of the doubt. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po ng benefit of the doubt or doubt ay huwag mo silang pag-isipan na masama. Bigyan mo sila ng benefit na maganda yung intention nila or baka naman ganito yung gusto nilang mangyari. Amen. Kasi sa kwentong ito, gusto nila agad lusubin or patayin or girahin, digmain yung mga 12 pinihas. Tapos dinigma nga nila, tapos pinatayin nila. Tapos nalaman nila para kay Yahweh para yun. Kundi ang sakit sa loob mo, di ba na sinaktan mo yung tao pero pareho pala kayo na maganda yung intention nyo. Amen. Bakit kanyo? Kasi nga, nauna na yung pag-assume natin na hindi maganda. So, ang point dito, it's always safe to think positive about others' actions. Amen? It's always safe. Kaya mas biblical talaga na huwag natin pag-iisipan ng masama yung ibang tao. Amen? Kasi, kung totoo naman talaga na masama yung isip nila, sila lang po yung nagkakasala sa Diyos. Hindi ka po parte nung ginagawa po nilang kasalanan. Amen. Pero ikaw, nagkakasala ka kung mali or negative ang iniisip mo doon sa ibang tao. Lalo na kung hindi naman pala yun ang iniisip niya. Dalawa-dalawa pa yung kasalanan mo. Negative na kayo. Paano mo narinig at nalalaman niyo ng Diyos tapos nagkakasala pa tayo doon sa mga tao na pinanghilalaan natin ng mali or hindi tama. Ayan, tingnan niyo yung next step mo nila. Sinugo ng Bayang Israel si Phinehas. Sa English, Phinehas, na anak ng pangalan si Eleazar. Kailan niyo mo si Phinehas pa? Yung zilot na pinatay niya yung mga Israelita at Moab na nagdala ng mga babaeng Moabita sa place nila doon sa Book of Numbers. Kasi di ba mayroong prophet si Balak. Di ba si Balak ang sinabi niya doon sa king para malusog nyo ang mga Israelita, iseduce or magdala kayo ng mga babaeng Moabita para aakitin sila. Para pag naakit yung mga lalaking Israelita, magsasamba sila sa Balaam, yung Diyos-Diyosan ng mga Moabita. Nalala niyo po yun? Si Phinehas po, yung sumaksak doon sa, lalo na yung dalawa na pinangalan ng mga Moabita na nagseduce sa mga Israelita. So, si Phinehas ay talagang siya yung tipo ng lingkod ng Diyos na ipapairal niya yung katarungan na kapag nagkasala yung isang anak ng Diyos, papatayin or paparusahan. So, ganun ang mga zilot. Kailangan, mahigpit sila na dapat sundin yung mga utos ng Diyos. Kaya sinubo nila yun si Phinehas or si Phinehas upang kausapin ang mga lipi ni Ruben, ni Gad, at ang kalahati ng lipi ni Manase. May kasama siyang 10 pinuno ng mga angkang buhat sa bawat lipi ng Israel. So may 10 leaders from 10 different tribes. Bawat isa sa kanila ay pinuno ng mga angkan ng kani-kanilang mga lipi. Verse 15. Amen. Pagdating sa Gilead, sinabi nila sa mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng Manase, ito ang ipinapasabi sa inyo ng buong sambayanan ni Yahweh. Bakit ninyo ginawa ang ganitong pagtataksil? Sa English, what treachery is this? Treachery. Bakit ginawa nyo ang ganitong pagtataksil sa inyong sa Diyos ng Israel? Naghihimagsik kayo laban kay Yahweh sa pagtatayo ninyo ng sariling altar. Siya'y pinalikuran ninyo. Nalimutan ba ninyo ang kasalanan natin sa Pior? Yun po yung kanina sinasabi ko kay Phinehas. Hanggang ngayon, nagtitiis pa tayo sa parusang salot na iginawad ni Yahweh sa atin. Amen. Ang point kasi nito, dahil sa disobedience ng isang tao, marami ang nadadamay. So, natatakot ang mga Israelita ito na dahil sa gagawing altar ng Transjordan, pati
pati sila ay magsasuffer doon sa kasalanan nila. Amen? So, nakikita niyo po na parang may punto ang bawat panig. Amen? Kaya kapag nag-resolve po tayo ng conflict or ng mga hindi pagkakaunawaan, alamin po natin ang naiisip ng bawat parte. Kasi kaya lang naman siguro nagkakaroon ng conflict kasi hindi nagtutugma yung mga iniisip ng bawat isa. At ang pangit pa, puro negative ang iniisip nila sa bawat isa, kaya tuloy hindi sila napapansinan. Amen! Nakaka-relate ba dito na hindi ko napapansinin yan kasi ganito gano'n? Tapos, hindi nila pinag-uusapan kung ano yung issue. Yun pala, maganda naman yung gusto nila pareho. It's just that, ito ay pangit yung iniisip niya. Pero hindi naman talaga yung iniisip ng isa. Amen? Parang pareho naman gusto nilang, for example, mag-serve kay Lord. Pero yun nga, itong si isa, mali yung naiisip niya. Ayun, tingnan niyo po Kasi pareho po silang may punto Maganda po yung punto nila kinihas. Kasi ang punto nila, pag naging kasalanan ito, lahat tayong Israelita ay papatayin, paparusahan dahil sa maling altar na ito. Nalaman niyo po yung ginawa ni Achan. Alam niyo, biblical po kasi yun, na dahil sa disobedience ng isa, maraming tao ang nadadamay. Mag-isip na po kayo ngayon, sino po yung, dahil sa kasalanan nila, tayo nadamay? Si Adan. Amen. Si Adan, dahil sa disobedience nilang dalawa ni Eva, yung kasalanan nila, pati tayo nadamay, nawala yung Espiritu ng Diyos sa atin. Sila mismo, dati nasa kanila yung Espiritu ng Diyos. Pero dahil sa kanilang disobedience, nawala po yun. Kaya namatay sila spiritually. Pero buhay sila physically. Pero yung Espiritu ng Diyos, naiwalay sa kanila. Kaya pati tayong mga inianak ni Adan at Eva, pinanganak tayo na wala ang Espiritu ng Diyos sa atin. Amen! We only have the body and the soul. Pero yung Spirit wala pa. At paano ka magkakaroon ng Espiritu ng Diyos? Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas dahil ang regalo niya ay yung Espiritu man na yun na nawala doon sa Garden of Eden. Maliwanag po. May clarification po. Praise God. Ayan. Hanggang ngayon, nagtitiis pa tayo sa parusang salot na iginawad ni Yahweh sa atin. Hindi mo ba sapat yun? At ngayon nangakas pa kayong kalikulan siya. Kapag naghimagsik kayo kay Yahweh ngayon, bukas din ay magagalit siya sa buong Israel. 19. Kaya kung ang inyong lupain ay hindi angkop sa pagsamba sa Kanya, tumawid kayo sa gawin namin sa kinaroroonan ng tabernakulo. Amen? Kasi dito na nila nakita na kung makaparewara pa kayo, ay pawintilan siya. Para ano yung mga anak ninyo na pinalayan nyo na, tapos nakita nyo may mga ginagawa na sila. Nakakala nyo mali, or ikasasama nila. Pauwi na sila, balik ka na dito, huwag ka na mag-aral dyan sa Manila. Di ba gano'n? Or huwag ka na mag-aral dyan sa Baguio, dito ka na lang. Okay. Doon na kayo manirakan, ayong pinapabalik na po sila. Huwag lamang kayong magtayo ng ibang altar maliban sa altar ni Yahweh na ating Diyos, sapagkat iyan ay ipagkikimagsik laban sa Kanya at sa amin. Ang sinasabi kong altar dito, yung tabernacle, na kung saan sila po ay nag-offering. Iisa lang po dapat yun. At dapat meron lang silang pinaka-isang high priest na tumatanggap ng mga offering para sa kasalanan nila. Malino po, siguro ito mga tayo gusto na ng shortcut. Or na sila tatawid sa Jordan River. Pero, clarify natin, malalaman natin later kung bakit kanila ito ginawa. Ayan. Sabi pa sa kanila ng Ibinihas, nakalimutan na ba ninyo si Achan na anak ni Zerah? Naalala niyo si Achan? Yung nagtago siya ng mga na dapat susunugin. Ng mga gold, pilak, gano'n. Nang sumuway siya sa utos tungkol sa mga bagay na dapat sunugin, kasama niyang naporusahan ang buong Israel. Amen. Di ba lahat ng nagmula kay Achan hanggang sa mga anak niya, apo-apo sa tukod, namatay, nasunog sila. Amen. Hindi lamang siya ang namatay dahil sa kanyang kasalanan or disobedience. Amen. May ipapaalala pa ako sa inyong isang
naging disobedient siya, kaya marami ang nadamay. Maliban kay Adan, sino pa po? Yung character sa Bible na dahil siya ay sumuway, pati yung iba nadamay. Maliban kay Adan, perfect kasagot niyo si Adan. Sino pa po? Alam niyo kung sino? Si Abel, pwede rin. Pero ang naisip ko ngayon ay sino? Si Jonah. Naalala niyo si Jonah? Dahil ayaw niya pumunta doon sa Nineveh, yung lugar kung saan gusto siya papuntahin, sumakay siya sa ibang barko. Diba? Anong nangyari sa barko ngayon? Lumubog at binabagyo at nadadamay yung mga tao nakasakay sa barko dahil sa kanyang hindi pagsunod. Amen. Tapos na-find out nila na mayroong nagkasala sa kanila. At nung tanongin sila, umamin ba si Jonah? Umamin siya, kaya tinapon siya sa dagat. Amen. O nung tinapon na siya sa dagat, okay na ulit yung tubig. Masaya na sila. Amen. So, nararamdaman niyo yung feeling na, ay, marami. Yun yung point dito, yung kasalanan po yun, hindi po yung tao. Amen. Kapag may kasalanan po tayo sa katawan natin, ang galing po natin kasi yan po ang nagpapabagsak sa atin. Amen. Amen. Praise God. Verse 21. Sumagot ang mga lipi ni Ruben, ni Gad, at kalahati ng lipi ni Manasseh sa mga pinuno ng mga angkan ng Israel. So ito naman po yung side or version or yung dahilan ng mga Transjordan. Ito na po magpapaliwanag na po sila. Makinig po kayo. Si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos. Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang Diyos. Alam niya kung bakit ginawa namin ito. At dapat din ninyong malaman. Kung kami ay sumuway at kung kami ay nagtaksil kay Yahweh, huwag na niya kaming hayaang mabuhay sa araw na ito. Nakikita niyo po yung puso nila na malinis yung intention nila kaya nila yung ginawa. Hindi para ipahiya ang Diyos or para talikuran ang Diyos, but rather para mas maalala siya sa altar na ito. At sabi pa nila, mamatay na sila, huwag nang hayaan ng Diyos na mabuhay sila kung mali yung intention nila sa pagtayo ng altar. Amen. Kung nagtayo kami ng sariling altar upang suwayin si Yahweh, kung nag-alay kami ng handog na susunugin, o handog na pagkain butil, o handog na pinagsasaluhan, parusahan nawa kami ni Yahweh. Amen. Kaya nga, alam niyo, sabi ko sa inyo, para malaman niyo kung nagsasabi ng totoo yung kausap niyo, sabi mo sa kanya, sige nga, manumpa ka sa pangalan ng Diyos ni Yahweh na nagsasabi ka ng totoo. Sabi mo sa kanya, sige nga, totoo yan, mag-promise ka, totoo yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasi alam niyo po, kapag ang tao ay tunay na may takot yan sa Diyos, hindi natin kaya magsinungaling sa pangalan ni Jesus. Amen. Parusahan nawa kami ni Yahweh. Verse 24. Ginawa namin ito sa takot na baka dumating ang araw na sabihin ng inyong mga anak sa aming mga anak, ano ang pinalaman ninyo kay Yahweh, ang Diyos ng Israel? Siya na rin ang nagtakda na ang ilog Jordan ay magiging hangganan, maghihiwalay sa atin. Kayong mga lipi ni Ruben at ni Gad ay walang bahagi kay Yahweh na Diyos ng Israel. Yan yung mga possible na sabihin sa Transjordan noong mga bagong henerasyon ni Phinehas. Kapag nangyari iyon, ang aming mga anak ay maaaring hadlangan ng inyong mga anak sa pagsamba kay Yahweh. Amen? Nakikita niyo rin naman po yung magtamang punto ng mga Transjordan na kasi kung hindi namin ipapaalala sa kanila o ituturo si Yahweh, malamang dahil wala kami sa promised land, iisipin ng mga anak namin na hindi kami kasama sa promise, na hindi kami kasama sa pangako ni Yahweh. Kasi na, yung ilog Jordan na naghihiwalay sa lupa na pasok sa pangako ng Diyos at labas sa pangako niya. Amen? And take note,
Naalala niyo po ba itong Jordan River na ito? Question, saan po binaptize si Jesus Christ? Saan po siya bininyagan yung nagkaroon ng water baptism sa pamamagitan ni John the Baptist? Sa ilog Jordan, itong Jordan din po na ito. Amen, ang nagwasak ng separation ng Hudyo at ng mga Hintil na kagaya natin. Amen? Na ang pangako ay hindi na lamang para sa mga Hudyo o para sa mga Israelita, kundi maging para sa ating mga Hintil na tumanggap o kumilala kay Jesus bilang ating Panginoon sa kapagligtas. Amen? Once and for all, Jesus Christ Himself ay winash out na itong separation na ito na kinakatakutan ng mga Transjordan. Na baka dahil sa hating ito o sa ilog Jordan na ito ay hindi na sila kikilalanin mga anak o lingkod ni Yahweh. Verse 26. Ang totoo, itinayo namin ang altar na ito, hindi upang pagsunugan o pag-alayan ng mga handog. Amen. So in other words, hindi sila magagawa ng mga offering dito. Itinayo namin ito upang maging bantayo para sa amin, para sa inyo, at para sa ating saling lahi. Upang maging katibayan na talagang sinasamba natin si Yahweh sa pamamagitan ng mga handog na susunugin, mga alay, at handog na pinagsasalukan. Sa ganoon, hindi masasabi ng inyong mga anak sa aming mga anak na wala kayong pakialam kay Yahweh. I'll make you an example of this altar of witness. Parang itong cross po na ito. Inilagay po natin ito, hindi para sambahin po itong cross na to. Amen! Inilagay po natin ang cross na ito dito sa harapan po ng church, sa pulpit, para paalalahanan tayo na ang pinaglilingkuran nating Diyos na si Jesus, na anak ng Diyos, ay once na ipinako sa cross, pinagbayaran ang kasalanan natin at muling nabuhay at nakalaya sa pagkakapako sa cross na ito. Amen. And that's a reminder of us, or for us. Amen. And not for us to worship this cross. Amen. Kaya hindi natin ito sinasamba o niluluhuran. Verse 28. At kung sakaling mangyari ito, masasabi ng aming mga anak, tignan ninyo, nagtayo ang aming mga ninuno ng isang altar na katulad ng altar ni Yahweh, hindi upang pagsunugan o pag-alayan ng mga handog, kundi upang maging saksi, witness po yun, kaya altar of witness, upang maging saksi para sa amin at para sa inyo. Kailan may hindi namin inisip sumuway kay Yahweh o tumalikod sa Kanya. Hindi kami nagtayo ng iba pang altar na pagsusunugan ng handog o pag-aalaya ng handog na pagkain butil o handog na pinagsasaluhan bukod sa altar ni Yahweh, sa altar na nasa harap ng Kanyang tabernakulo. Nakita niyo po, in other words, kung sakaling may mga offering po sila, tatawid pa rin sila sa Jordan River at pupunta po pa rin sila sa Shiloh kasi doon na po ilalagay yung tabernacle. Amen. Malinaw po. Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, gising ka pa ba? Kasi baka akala mo, gising ka na kasi masaya, pero tulog na pala. Okay, verse 30. Narinig ni Pinehas at ng mga pinuno ng mga angkan ng Israel na kasama niya ang sinabi ng mga liki ni Ruben, Gad at Manase at nasiyahan sila. Nakita niyo po na sometimes naliliwanagan tayo kung napapakinggan natin yung panig ng bawat isa. Kaya sabi ko po sa inyo, napakahalaga po ng communication. Yung sinasabi po natin yung iniisip o nararamdaman natin. Pero ang punto kasi dito, kapag gagawin natin yun, dapat right approach. Okay, I will quote Pastor Rona kasi lagi niya itong sinasabi sa amin, dapat pag gagawin niyo yun sa right approach. Right approach, dapat hindi ka nagagalit, hindi ka nakikipag-away, hindi tumataas yung boses mo,
mahinahon tayo na ikipag-usap doon sa gusto nating tanungin para tayo ay maliwanagan. Maliwanag po. At ang dapat, ang unang thought natin ay maganda yung intensyon ng kausap natin. Hindi yun para sa ikakasama natin. Bakit kanyo? Kapag ka ang iniisip mo na agad ay masama yung intensyon niya or kalaban mo siya, magkakaroon na po ng bar. Magkakaroon na po ng barrier or ng pagitan kasi na ayaw mo na siyang makita or tignan sa mata kasi nga naiinis ka na agad sa kanya. May nakikita niyo po yung right approach na dapat mahinahon po tayo kung sakali sasabihin natin yung mga issue natin sa iba. Ayan. Verse 31. Kaya sinabi sa kanila ni Phinehas, ang anak ng paring si Eleazar, alam na namin ngayon na kasama natin si Yahweh sa araw na ito. Hindi kayo nagtaksil kay Yahweh, kaya iniligtas ninyo ang Israel sa parusa ni Yahweh. Amen. Verse 32. Iniwan ni Phinehas at ng mga pinuno ng mga angkan ang mga lipi ni Ruben at ni Gad sa lupain ng Gilead. Nagbalik na sila sa Kanaan, sa Promised Land, at iniulat sa Israel ang buong pangyayari. Natuwa ang mga Israelita at nagpuri sa Diyos. Hindi na nila muling nabanggit ang balak nilang pagluso at pagwasak sa lupain ni Gad at Ruben. Nakita niyo po kung ano po yung naiwasan natin gera sana o yung magiging maling aksyon dahil hindi mo inaalam yung dahilan or bakit ginagawa yun ng iba. Amen? So, napakahalaga po talaga ng communication. Verse 34. Ang altar na iyon ay tinawag na saksi or the altar of witness. Sapagkat sabi ng mga lipi ni Gad at Ruben, saksi ito para sa ating lahat na si Yahweh ay siyang Diyos. Saksi ito para sa ating lahat na si Yahweh ay siyang ating Diyos. At dyan po nagtatapos ang kwento. Palakpakan po natin ang ating Panginoong God. Maganda po ba yung story? Maganda po, no, na alam niyo po, kaya naniniwala po ako na kaya po ito itinuturo ng Diyos para may matutunan tayo sa mga pangyayari ito. Amen? Kasi alam niyo po, tunay po yun na dahil sa mga maling action or pagkakamali ng iba, tayo po ay natututo. Amen? Kasi may possibility po na tayo ay kagaya ng mga Israelita na basta-basta na lang tayo nag-a-assume. Ang tawag sa atin ay asumera. Asumera. Na agad-agad natin ina-assume na ganito, ganyan, lalo na kung hindi maganda. Pinag-iisipan na agad natin ang pangit ng ibang tao. Tayo patuloy, nagiging mali yung mga aksyon natin. Amen? Kasi pinaggagawaan na agad sa natin sila ng mali o hindi maganda. Parang sa kwento, sasalakayin na sana nila, papatayin na sana nila. Hindi nila alam maganda pala yung intensyon ng tao. Amen? So, ano po ang natutunan niyo sa kwento? Pakitanungin niyo nga yung katabi niyo. Kapatid, may natutunan ka ba? O kung meron, ano yung natutunan mo? Huwag mag-judge. Even huwag maging judgmental. Praise God. Sino po ang mga judgmental dito? Ako po. Tayo lahat ay dumating na sa punto na nabuhusga tayo. Amen? Parang, amen. Yung nangyayari ngayon na parang recent na issue, di ba? Na we tend to judge others for their mistakes, pero we don't really know the story, amen. Yung buong detalye, so we are not to judge them. Amen. So, number 1. First lesson, ensure that each believer remain faithful to their promise to God. Amen. Nakita niyo po yung ginawa ni Joshua na bago niya sila binless, bago niya sila pinakawalan, sinabihan niya sila na dapat ibigin ninyo ang Diyos nating si Yahweh. Amen? So, let's always remind them na kahit
mapalayo na sila or mayroon na silang ibang gagawin or natapos na yung pinapagawa sa kanila ni Lord, kung ano man yung promise nila kay Lord ay maging tapat dapat sila doon. Amen. Second, bless believers for their faithful service. Kagaya ng ginawa ni Joshua, kahit tayo po, ipag-pray po natin, i-bless po natin yung mga nagagawa po ng mga kapatiran natin para sa Diyos. Amen? Dahil gaya na napagin ko kanina, may power po ang pag-declare natin ng blessing sa kanila sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Amen? Sabi nga kanina, what a beautiful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. Amen? Kaya nung pinakanta natin yun, sabi ko nga, praise God, very aligned or connected yung mga awitin kanina. Kasi patungkol ito sa kwento. Number 3, ito, oh my gosh. Number 3, sabi ko dito, ensure that conflict among believers is resolved peaceably. Ang ibig sabihin po nito, kailangan tayong mga magkakapatid, i-assure natin na dapat yung mga hidwaan o hindi pagkakaunawaan o yung mga maling assumption natin sa bawat isa ay ma-resolve pa. Amen. Kasi alam niyo yung matagal ko na itong nagawa, ito natutunan mo tapos dinapasa ko ulit. Sabi ko, Lord, ito yung isa sa mga dapat nating dapat tayong makaalalahanan. Amen. Na kailangan yung mga maling kaisipan natin bawat sa isa ay may tama. Amen. Kasi nga mali. So, dapat may tama. Kasi sigurado po ako na lahat po tayo dito ang gusto natin ay maglingkod sa Diyos. Amen. At naniniwala po ako na nagkakaisa po tayong lahat na maganda po yung intention natin para itaas yung pangalan niya. Sino po dito ang gusto na maparangalan ang Diyos sa ginagawa niya sa church? Lalo na sa AGC. Naniniwala po ako na kagaya po nila, common po yung intention natin. It's just that sometimes nagkakaroon po ng misunderstanding or miscommunication kasi nga po, nagiging mali po yung mga assumption natin minsan. Amen! So, pakisabi sa katabi mo, peace be with you. Peace be with you. And also, with you ka naman siya. May the peace of God be also with me. Amen. Number 4. Ito po, napaka-importante nito. Ensure that future generations of believers will never forget the Lord or God. Amen. Kaya po yung nagawa ng mga Transjordan dahil sa takot na hindi na nila kilalanin si Yahweh. Amen. So, ang point po nila dito, gumagawa po sila ng mga action or ng mga remembrance or ng mga sign, for example, para maipasa nila sa anak nila yung kanilang faith or paniniwala sa Diyos. Ganon din po yung dapat natin i-assure. Kaya yung mga anak natin dapat, yung mga natutunan po natin dito, dapat ay maituro rin po natin sa kanila para hindi po sila malayo sa Diyos. Dahil kung mayroon man pong dapat na magturo sa kanila ng mga bagay na ito, yun po ang kanilang pamilya. Lalo-lalo na po ang kanilang mga magulang. Amen? Dahil kung mayroon man pong pinakamahalagang institusyon, yun po ang family. Or ang pamilya na dapat, kung mismo sa pamilya ay napaparangalan or naipapakilala po ang Diyos. Amen? And finally, number 5, although there's only one way to God, which is through Jesus Christ, there are many ways to worship Him. Amen? Ang ibig sabihin po nito, although iisa ang daan, kasi nga sabi po sa Bible, I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father except through me. Sabi ni Jesus, siya lang ang tanging daan. Marami pong paraan para siya po ay ating sambahin. Amen? At hindi mo siya maibabox or mailalagay lang sa isang building. He can be worshipped anywhere. Amen? You can worship the Lord anywhere you are. Hindi po natin siya kayang ilagay sa isang lugar lamang. Amen. Praise God. And last question, nasaan si Jesus sa kwento?
Pakitanungin mo yung katabi mo, where is Jesus in the story? Amen. Altar of witness. Jesus is like the altar of witness. Yung parang ginawa po nilang bato. Bakit? Kasi He is the proof of God's existence and He can be worshipped anywhere. Ulitin ko po si Jesus yung parang ginawa nilang altar of witness. Bakit kanyo? Kasi diba nung bagong panganak si Jesus, naghahanap tayo ng bagay na makahawakan mo na siya talaga yung Diyos. And praise God, kasi ipinanganak nga po si Jesus sa mundong ito at nagkatawang tao ang Diyos. Kaya si Jesus mismo ay ang naging perfect image of God na nahawakan, nakita, at narinig yung kanyang boses. Amen! And praise God kasi sa time natin, hindi na natin kailangan gumawa ng ganong altar kasi nga nakita na natin ang Diyos sa pamamagitan mismo ni Jesus. Amen! Kaya sa generation natin, we are from we have 7 dispensation. Nasa grace, dispensation of grace na po tayo, na nakita na po natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. All we have to do is to worship Jesus and follow Jesus. Amen? Nakita nyo, parang hindi mas mahirap sa part natin kasi sa New Testament pa lang na ipakilala na si Jesus. Amen? Bakit kanyo? Dahil sa Old Testament, hindi naman pa doon nababanggit si Jesus. Amen? Yung mga tao noong sinaunang panahon bago nangyari yung New Testament o yung bagong tipan, wala silang ka-idea. Amen? Kung ano ba ang kalooban ng Diyos. But praise God, because during our time, the dispensation of grace, we have Jesus para pagbayaran ng ating mga kasalanan. And He is indeed the altar of witness. Amen? Kaya kung gusto niyo po siyang i-worship, punta po kayo sa presensya niya. At hindi ito po isang lugar lamang or maikakakon natin sa isang bahay or tahanan or building, because Jesus is the proof of the existence of God and He can be worshipped anywhere. He is our altar of witness. Amen po? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. At dyan po natapos ang ating kwento